What was that, Tris Mendoza? Saad niya habang nakataas ang kilay. Ano na naman bang ginawa ko sa iyo? Napairap na rin ako dahil naiinis na ako sa kanya. Akala ko ba bibigyan mo ko ng chance, tapos marinig-rinig ko sa iyo na gusto mong maging asawa si Ashton? Nababaliw ka na ba? Chance lang naman, pero hindi ko sinabing sasagutin kita. Saad ko pero kinakabahan na ako sa kilos niya. Bakit mo ako sasagutin ulit hindi naman tayo nag-break? Napaharap naman ako sa kanya at gulat na gulat sa ekspresyon. Hoy, ang kapal mo, Montreal ha? Break na tayo, hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo? Kumukulo na ang dugo ko dahil ang kulit niya. Nabasa ko pero nag-agree ba ako? Hindi, di ba? So we are still in a relationship. Ngumisi pa siya at humilig unti sa pader. Para sa iyo yun, sa akin hindi na tayo. Kaya tigil mo na, okay? Pas na yun. Hindi. Paulit-ulit ko ibabalik dito ang nakaraan natin hanggang sa pati ikaw ay bumalik ulit sa akin. Napailing-iling naman ako. Hintayin mo lang. Mahuhulog ka rin sa akin. Alam ko mahirap, pero gagawin ko ang lahat para sa'yo. Saad niya at lumapit sa akin, pero agad kaming nagitla nang biglang bumukas ang pinto at iniluwano ng driver nila. Sir, si Cesar po, biglang pumasok sa opisina nyo. Nanlaki naman ang mata ni Kilian at agad na akong hinila papuntang opisina nila. Nagitla din ako sa biglang eksena nilang tatlo. Now you know, hindi mo pwedeng akitin si Ashton dahil siya ang asawa ng pinsan ko. Napatingin naman ako sa kanya nang malaki pa din ang mata at dumako sa batang nasa pagitan nila. Nagpanggap naman si Kilian at agad nang isinama ang bata. Hi miss, what's your name po? Napangiti naman ako at nagpakilala sa pamangkin ni Kilian na anak pala ni Ashton at ni Ma'am Trin. Makalipas ang ilang araw, nandito kami ngayon sa press conference dahil aayusin na raw nila Kilian ang issue sa kanilang pamilya at kay Ashton. Kagabi nagbasa ako ng mga articles at meron ng na-relate sila Trin at yun nga ang kanilang nakaraan. Kaya may clue na din ako kung ano ang mangyayari ngayon. Inaantay na lang ang iba pa at ang suspect sa lahat ng mga kaganapan na yun. Busy naman si Kilian sa kanyang kausap na sa palagay ko ay isang investigador ng kaso dahil sa suot nito at badge niya sa uniform. Makalipas pa ang ilang minuto ay dumating na rin ang mga importanteng tao. Kasama na sila Ashton at sinimulan ang paghukom. Napatunayan na guilty si Alice. Kaya naman agad na siyang sinilid sa sasakyan para sa kanyang pag-detain. Nabigla naman kami na biglang lumuhod si Ashton at iniharap kay Trin ng singsing. Pagkatapos ng kaganapang yon, biglang nag-aya si Kilian na pupunta sa bahay namin dahil nais na daw nang makausap ang mga magulang ko. Pumayag naman ako kaya nandito na ako ngayon sa kotse niya at nakatingin lang sa kalsada. Pagkarating namin ay agad naman nagitla sila mama nang makita si Kilian. Ma, nandito na po siya para magpaliwanag. Hindi naman ako napigilan nila mama at papa, kaya inaya ko na silang maupo sa salas. Magsimula ka na iho at ayusin mo ha, baka hindi ko magustuhan yan, masuntok lang kita ngayon eh. Sabi ni papa. Napalunok naman si Kilian at umupo ng kaunti bago magsimula. Pinaliwanag naman niya ang lahat simula sa paghihiwalay namin at mga kasinungalingan ni Cassie. Naging seryoso naman sila papa nang mabanggit niya ang kumpanya namin. Nais ko po kayong tulungan na maibalik ang kumpanya nyo. Napataas naman ang kilay ni papa sa sinabi niya. Paano kung takutin ka din ng nananakot kila Tob? Anong gagawin mo? Wag po kayong mag-alala, ako na pong bahala. Kumilos na po ang kaibigan kong naghahawak din ang kaso ni Trin. Magaling po siya, basta magtiwala po kayo sa amin. Nagkatingin na naman sila mama at parang nag-uusap sa mata.
Sa huli ay pumayag na rin sila Papa at pinakinggan ang plano ni Kilian. Ano naman ang kapalit ng tulong mo, iho? Kuryosong saad ni Papa. Gusto ko po sanang ligawan ulit si Riz at maayos na po yung nakaraan namin. Lalo namang sumeryoso si Papa tumingin sa akin. Nakakasiguro ba kaming hindi mo nasasaktan ulit ang anak ko? Tumangu-tango naman siya at itinaas pa ang dalawang kamay. Balak pa niya sanang lumuhod pero agad din siyang pinatayo ni Mama. Sakto naman naluto na ang hapunan kaya naman kumilos na kami para kumain. Pagkatapos kumain ay inaya niya ako sa aming beranda para magpahinga. Mag-usap tayo. Saad niya at hinarap ako. Tumango naman ako, tiningnan siya. About a while ago, panimula niya, tumayos ng tayo. I hope you already changed your mind about Ashton. Seryosong saad niya, tiningnan ako. Oo na, di ko naman alam na asawa pala ni Trinity yun. Natatawang saad ko pero nanatili lang siyang seryoso. Do you still love me? Saad niya at hinapit ako papalapit sa kanya. Napasinghap naman ako dahil sa amoy na amoy ko ang pabango niya. Nalasing naman ako sa mga tingin niya. Hindi ko alam. Sagot ko tumiwas ng tingin. Lalo siyang lumapit at bumulong sa tenga ko. Alam mo bang mahal na mahal pa rin kita? Bulong niya sabay halik sa akin. Agad naman akong nalasing sa kanyang halik at nagpadaing sa akin. Tumigil naman siya pagkatapos at mapungay na tumingin sa akin. Huwag mo naman akong akitin, Riz. Sagutin mo ang tanong ko. Iritadong saad niya, tiningnan akong muli. Nanatiling nakahawak ang labi ko at naghahanap ng sasabihin. Na-realize ko sa sarili ko na mahal ko pa rin talaga siya. Hinahanap ko pa rin ang kanyang halik at yakap. Sa tagal na panahon, ay siya pa rin talaga ang pinipili ko. Unti-unti naman akong tumango at lumapit muli sa kanya. Agad naman niya ako sinil ng halik at binuhat. Napaday naman ako dahil sa sensasyong nararamdaman. Napamura naman siya ng ilang ulit at nagpatuloy sa paghalik. Napatigil naman kami dahil nakarating na kami sa kwarto ko. Hindi ko naisip kung paano niya nalaman ang kwarto ko. Basta patuloy lang kaming naghahalikan. Napalayad naman ako nang hawakan na niya ang aking hinaharap at sabay pinisil ito. Napamura naman siya at mas lalong naging agresibo sa ginagawa sa akin. Pagkatapos noon ay kinapa ko ang damit niya at hinawi lang niya ang aking kamay at hinawakan. Huwag mo na subukan, Paris. Napadaing naman akong muli nang bumaba na siya sa aking hinaharap at pinagpepiestahan nito. Halos hindi ko na makilala pa ang aking sarili. Dahil sa lakas ng boltahe na ngayon ay aking nararamdaman. Napatigil naman siya nang bigla na siyang makarating sa aking ibaba. Napatigil din ako at nakikiramdam. Nahihiya ako sa aking ginagawa. Pasensya ka na, Riz. Nadadala na kasi ako Saad niya at inayos na ang aking damit. Napaiwas naman ako ng tingin at inayos na ang sarili. Okay lang, ako din naman. Nahihiyang saad ko at tumayo. Hatid na kita sa gate, may trabaho ka pa bukas. Napatango naman siya at inayos na rin ang sarili. Sige, kita tayo bukas ha. Paalam niya at pinandar na ang kotse. Kumaway na lang ako at saka pumasok ulit ng bahay. Grabe, nakakahiya pero sa totoo lang, namiss ko talaga siya na sobra. Itutuloy.